Asang ginagahasa ang ating kabundukan, malungkot na katotohanan ay pig nating bantayan. Gumuguhong kabundukan, maraming namamatay, silang nakikinabang na ating namahang kapahamakan. Illegal na pagkakahoy, mga troso at mina, bundok dati lunti ay ngayon napanag na. Mga ibong walang tahanan, maawa naman kayo, huwag sa walang bahala, isigaw na, tigilan na. Sobrang pagmimina, ilog nilason nyo. Sila sa ating dagat unti-unting nawawala. Samar, Sibuyan, Cagayan, Agusan, marami pang lugar, ginagahasan nyo. Inang kalikasan, ating bantayan, tulungan nyo kung puksain silang lahat. Kami mga biktima na mga gawain nyo, palitan kayo mga abusado, masasamang gawain nyo. Mga gahaman, maraming umiyak, kami dinamay nyo. Yung totoong salarin, kalyado pa ninyo. Itingin na lang ba tayo, tayo'y kumilos na. Huwag nating hayaan silang mapagsamantala. Ako'y nakikiusap sa inyo, pigilan na. Yes, yeah. Kala ko lang pa. Okay, narito po tayo ngayon sa isang napaka-babing programa sa buwan na ito, ang Buhay Kooperatiba. Samantala, ang ating mga hosts na sila Gigi at Sian ay pansamantala ay hindi makakarating. Siguro napaka-busy sa kanilang tahanan. Okay, but anyway, ito po si Henry Samaniego at bumabati sa inyo ng isang magandang araw. At sabi nga, good morning, kasi tuwing tayo'y nasa labas o nagtatrabaho, ang sinasabi natin, good morning. So, alam mo sa Japan, lagi doon ang tawagan ay, o batian ay, good morning. Ohayo, sabi nila, ohayo gozaimasu. Yan. So, ipipresent ko muna ang ating co-host sa araw na ito sa Buhay Kooperatiba. Walang iba kundi si Bebot Sanchez. Bati ka muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po kami sa ikalawang kabanata ng aming Buhay Kooperatiba. At sana'y may matutunan kayo sa mga ipipresent namin sa araw na ito. Oo naman, siyempre. But sa ating pasimula, kanina, yung ating pagbati nga pala muna. Kasi sa totoo lang, marami tayong pasasalamatan at marami tayong babatiin. Dahil sa itong ating bare months ng February, ay marami dito, kabebot, nasasabi natin, pag pumasok na yung February, ito na yung love month. Love month. Buwan ng pag-ibig. Buwan ng magsing-irog. Magsing-irog. Pero dahil sa gusto kong umpisahan ang mga pagbati, para doon sa mga unang-una, dahil doon sa aking kasamahan si John Carlos, hindi naman pagbati kundi nakikiramay ako sa pumanaw niyang biyanan. Just kahapon lamang at nakremate na. So one of these days baka ma-invite din natin si Paring June. At saka ako rin, sige. Nakikiramay din ako sa ating kaibigan. Kasama din natin yan eh.
ng matagal. Medyo busy rin siya sa ngayon. So anyway, ito namang ating pagbibigay ng announcement dito sa alam mo Bebot, yung ating dating sinamahan na mass communications seminar. Ano yun? Nagkaroon na naman sila ng every Friday seminar diyan. Yung T Valencia diyan sa Luneta. Every Friday meron sila diyan. Hulaan ko yan. Parang saan yun Teodoro Valencia ba yan? Correct, yun na. si Teodoro Valencia. At nagkaroon kami ng Over a cup of coffee. Okay. So ito yung seminar na binibigay. It's free. Maraming segments. It will be 8 Friday episodes. Fridays pala na episode na nagbibigay sila ng seminar every Friday. At of course, binabati ko rin nga pala yung aking kapatid na si Sweet Sisa Samaniego na nagdaos. Pero nung December 29 pa ito, medyo hinabol ko lang. Baka magtampo, hindi ko siya naalala. Nagkaroon siya ng show kasi dito sa On Stage sa Greenbelt, Makati. Yan yung kanyang show. Ito yung tinatawag na Simply the Best. Yan si Sisa. Yan, kapatid ko. Yan yung bunso namin. Okay, so anyway, yan, para kay Utol yan. At least nabigyan na natin ng acknowledgement. At of course, para dun sa mga tumangkilik ng Bantay Kalikasan, ito namang sa Most Requested Songs Magazine, yung ating awitin na na-publish dyan ay dito. Yan. Pakita mo yan. Ayan yung Bantay Kalikasan. Yung pinatugtog natin kanina. Mamaya ipipresent naman natin yung mga videos niyan. Yung medyo video okay ang dating. Pero makikita niyo lang po yan sa ating Facebook account. Siyempre, at na-upload ko na yan kahapon. So marami dyan baka gustong makinig. At ma-entertain naman kayo dun sa mga video okay na ako na mismo ang gumawa. And of course, siyempre. Kaya lang, mag-add kayo. Oo. Kailangan i-add mo sila. Okay, i-add nyo at i-like nyo, ilagay nyo share. Ando naman yung link. Ito naman yung ating papakita. Ito yung Pugadlawin. This coming Saturday, meron pong anniversary ang Pugadlawin. Lahat po, national yan, itong Pugadlawin. Yung amin ding sa Quirino chapter, rin sa amin, pag every Tuesday, nagkakaroon po tayo ng show every Tuesday. Dito rin po sa Kakampi Online. Okay, so much for our acknowledgement. Meron ka bang babatiin mo na, Bebot? Yun lang ating dalawang kasama na hindi nakarating, si Gigi at saka si Ann. Medyo tied up sila sa trabaho kasi ngayon. At saka yung aking mga kapatid, si Jet Sanchez at saka si Alejandro Sanchez, na kasalukuyan ay naka-log in sa ating sa Kakampi Online at nakikinig ng ating mga talakayan dito. Oo nga pala, batiin ko rin pala yung kapatid, sila Mike at si Anak ko yun. Oo, yung kapatid, si Mike at si Yung kapatid. ano nga pala? Junjun, sino pa? Junior, Yung ating secretary, ay sino yun? si Marie. Marie. Okay. Kamusta kayo dyan? Sana na-enjoy nyo ang ating broadcast ngayong araw na ito. Itong hapon na ito, yung ating kasing episode na second, episode itong Buhay Kooperatiba na dumating sa inyo dyan every Friday ng alas 2 ng hapon hanggang alas 3. So, mahaba yung ating tatalakayin sa oras na ito. Pero gusto ko lang mabigyan muna ng isang pahapyaw, yung video nito, yung kanina binabanggit ko yung Bantay Kalikasan. Kasi, alam mo, Bebot, gusto ko rin marinig ng ating mga viewers at listeners na meron tayong adhikain bukod sa pagpapalabas natin itong Buhay Kooperatiba ay yung pagtulong, Kasi kailangan open tayo, Since nalikha naman natin ito, gusto ko rin may share ng totoong in my heart na makita nila kung anong ibig ko sabihin doon sa ating Bantay Kalikasan. Okay. Kung ready na yan, pwede na natin play. Okay. Wag muna. Wala pa. Ahasang ginagahasa
Pwede rin. Sige, ulitin natin. Okay. Medyo nag-slow motion yata tayo dyan. Pag natapos natin yan, baka tapos na rin yung show natin. Okay. Okay, so Okay. Parinig natin muna uli yung ating awiting Bantay Kalikasan. Okay na ba? inaayos na ni Sir JR yun. Mm. Yun na. Ito na po ang ating Bantay Kalikasan. Ayun. Nasa poll mo, JR. Tahasang ginagahasa ang ating kabundukan. Malungkot na katotohanan ay pig natin bantayan. Gumuguhong kabundukan, maraming namamatay. Silang nakikinabang na ating namang kapahamakan. Illegal na pagkakahoy, matroso at mina. Bundok dati lunti ay ngayon napanag na. Naibong walang tahanan, maawa naman kayo. Huwag sa walang bahala, isigaw na, tigilan na. Sobrang pagmimina, ilog nilason nyo. Isda sa ating dagat unti-unting nawawala. Samar, Sibuyan, Cagayan, Agusan, marami pang lugar, ginagahasan nyo. Inang kalikasan, ating bantayan, tulungan nyo kung puksain silang lahat. Kami mga biktima na mga gawain nyo. Palitan kayo mga abusado, masasamang gawain nyo. Magahaman, oh, magahaman, oh, mga gahaman. Yung totoong salaring kalyado pa ninyo. Itingin na lang ba tayo, tayo'y kumilos na. Huwag nating hayaan silang mapagsamantala. Ako'y nakikiusap sa inyo, pigilan na.
excited na akong mayakap ka. Kumusta na? Ayos ka ba dyan? Lapit nang umuwi, maghintay ka lang. Ano ngayon ang iyong ginagawa? Miss mo na rin ba ako, sinta? Sa pagmamahalan, di maiwasan magselos, magtampo, mainggit at magalit. Nag-aaway kayo sa simpleng pagkakamali lamang. Nakakainis, ano? Well, pero isipin mo, kung di mo mararanasan ang mga bagay na ito, malalaman mo bang mahal mo ang isang tao? Remember, love without pain is just a game. Ganun talaga. Sa Facebook mo lang tayo nakikita. Nais ko'y laging kasama ka. Kumusta na? Ayos ka ba dyan? Malapit nang umuwi, maghintay ka lang. Ano ngayon ang iyong ginagawa? Miss mo na rin ba ako, sinta? Kumusta na? Ayos ka ba dyan? Malapit nang umuwi, maghintay ka lang. Ano ngayon ang iyong ginagawa? Miss mo na rin ba ako, sinta? Super miss kita, miss na miss kita, laging miss kita. Super miss kita, aking sinta. Ayan, balik naman tayo sa ating programang Buhay Kooperatiba. Ang narinig po ninyo ay ang dalawang kanta ng ating kasama ritong si Ka Henry Samaniego, na kung hindi nyo po nalalaman ay singer-composer po. Yung isa yung Bantay Kalikasan. Inang Kalikasan, ano? Bantay Kalikasan, in short. At saka yung isa ay Super Miss Kita. Medyo mag-ano muna ako doon sa Bantay Kalikasan na ginawa mo, ano? Alam ko yung ginawa ni Ka Henry yun dahil doon sa itatayong grupo na tawag ay Bantay Inang Kalikasan. Correct ka dyan. Dahil doon sa advocacy nga namin na yung tungkol sa environmental, para magkaroon po ng yung magkaroon ng enlightenment sa nakararami tungkol sa pagmamahal sa kanilang kapaligiran. Okay? So actually na gawa ka agad yun. Halos isang upuan lang yun. Hindi lang Nagawang actually pagmamahal sa kapaligiran sa ating mamamayan kasi maraming na disgrasya. Alam ba yung tuloy-tuloy na tulong ng ibang mga bansa diyan sa parte ng Mindanao, Compostela Valley, sa lahat ng lugar na nasa lanta? Well, Totoo yan. actually hanggang ngayon, hanggang ngayon may cry out pa sila ng penging pagkain. Ganun pa rin eh. Kasi hindi pa rin naiiwasan yung sabihin natin, binigyan na namin kayo ng pagkain, pinadala. Yung iba, hindi. Marami pa rin humihingi. Ang tulong kasi kailangan tuloy-tuloy at kasi pag yan ay talaga nasa lanta, talagang wala. Alam mo, yung bahay na-erase eh. Hindi lang na-erase, talagang maghihintay pa sila. Yung susunod pa ulit, dilubyo yung mangyayari dyan. Ito, ituloy-tuloy natin advocacy. Totoo yan. Pero siguro meron tayong kasabihan din na yung kasabihan sa English na you give a man a fish and you feed him for a day. But you teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Hindi naman siguro sapat lamang yung mabigyan mo sila ng pagkain minsan o ikalawa, ikatlong beses, kundi mas maganda siguro isitaguyod mo ang buhay nila. No? Di ba, mula sa kung sila ay nasalanta ng bagyo, bigyan mo sila ng negosyo. Diyan na rin siguro papasok magandang kooperatiba natin. Ano? Tama ka dyan, Kabagot. O nga pala, bago natin talakayin yung tungkol sa ating kooperatiba, announcement ito ay sa darating na February 9 kay Madam Fe Nicodemos, itong para sa mga migrant workers. Meron sila ditong gagawin invitation sa lahat ng OFWs at Campis Valentine's Day card making contest. Ito po ay sa February 9. Diyan po idadaw sa OWA Multipurpose Hall. Magmula alas 8 hanggang alas 12 po yan. Maganda Isa sa yan. mga projects po yan para ma-inspire ang ating OFW kids
para magamit yung kanilang creativity at mga talent, ano, yung meaningful na ibibigay nila yung message nila sa kanilang mga minamahal sa buhay, yung sa overseas, ano. Itong event na ito ay para makatulong sa OFW children para ma-express yung kanilang pag-ibig sa kanilang mga magulang. At ito maganda rito kasi sabi ni Madam Fe, meron itong yung category nga para from 7 to 11 years old, ano, at sa mga teenagers, 13 to 17 years old. Only 25 participants per category. They are allowed to bring only one companion. Now, the art of materials to be used will be given to them for free, but they are allowed to bring their own to improve their artwork. There will be 3 winners per category and will be given the following prizes. Ayan, first prize daw niyan ay 10,000 pesos cash. Meron pang cellphone, Nokia, yung N8, free call abroad to their parents. Ayan, premium items. In second place, meron pang 5,000, free call abroad, tsaka premium items. At yung third place will be 3,000 pesos, premium items. Ayan, so saglitin nyo at pupunta na kayo at makipag-participate kayo. Kung ako ay siguro yung time na 13. Sasali ako rito, sayang eh. Pero papasok pa yata doon sa team. At huwag niyo pong kalimutan, i-dial niyo po dito kung gusto niyo pong mag-participate sa 552-7802. At saka 550-1791. Okay, they may also pre-register at your office at you can give, and just to inform them. Okay, yan. Ano ba ito? Nabasa ko na, nawala na yata. Okay. Ang kabalikat ng migranting Pilipino, yan, KAMPI. Yan ang ibig sabihin yan. Ang kabalikat ng OFW Incorporated, yan ang KOFWs. February 9 na po yan. Dalian nyo para makasali kayo. Okay. Back to you, ano? Bebot? Okay, kaya Henry, balik tayo doon sa sa ating programa, yung tungkol sa advocacy naman natin tungkol sa kooperatiba. Okay. Okay, alam mo ba na ang CDA, o ang Cooperative Development Authority, was created by RA, Republic Act 6939. Mm-hmm. Okay, inano ito para itinayo to or binuo ang Cooperative Development Authority para i-promote ang viability and growth ng cooperative as instruments of equity, social justice, and economic development in fulfillment. Equity, parang transparency, no? Okay. Hindi, kasama yan. In fulfillment of the mandate in Section 15, Article 12 of the Constitution. So nasa Constitution pa yung kooperatiba, no? Yung tinatawag lang equity, yung para pagkakapantay-pantay ng lahat. Ito yung hindi katulad ng ibang mga malalaking dyan, tinatawag natin mga kumpanya, mga big businesses, na merong mas malaki ang share, kontrolado niya yung mga stockholder, merong kukunti lang ang hawak na share. Parang equity equal, pantay-pantay. Equal lahat yan, pantay-pantay lahat okay. yan. Kahit na sabihin natin medyo lumaki ng konti yung share siguro ng isa, lahat kayo merong one vote. Kaya ang lakas ng kooperatiba ay nasa General Assembly o yung tinatawag natin na mga miyembro. Kung 100 yung miyembro na yan, lahat yan may power. Lahat yan may karapatang bumoto. At lahat yan may karapatang patalsikin kung nagloloko man yung mga pangulo dyan o yung manager. Alam mo, interesado ako dyan sa word na lahat ay may karapatan. Ano? Kasi alam mo, sa tagal din natin dyan sa membership at sa mga samahan, naniniwala ako sa salitang karapatan. So, it has to be a one voice na hindi po pwede mayroong isa dyan, mga maggugulang, kasi mafe-feel mo agad pagka hindi magandang relasyon, no? Tama. So, as you said, itong CDA mandate ay isa sa mga pwedeng panghawakan ng isang miyembro. Oo. At saka maganda nito, hindi lang, maganda nito ay ang pwedeng magnegosyo ay hindi lang yung mga mayaman. Kaya nga tinatawag na isa to sa instrumento ng social justice. Kaya naging social justice para bang ano ba to? Para matanggal yung patayan? Hindi. Yung sige, ituloy mo sasabi mo. I was thinking of poorest of the poor, parang gano'n ang dating, di ba? So I would say na meron nga tayong pagkakataon na sumali. Lahat. Oo.
hindi mo kailangan ng 100,000 para magtayo ka ng para magkaroon ka ng isang, halimbawa, boundary hulog na jeep. Oo. No? Mm. Kundi kailangan mo lang ay kooperatiba. Mm. Ayun, At actually, tutulungan na kayo ng marami gobyerno. na yan yung mga kooperatiba ng mga jeep. Sa totoo lang, transport marami, cooperative. yun. At although, marami rin naman satisfied na sa kanila mga cooperative groups. Sa ngayon nga lang, at meron pa rin iba na hindi natin maiwasan na abusuhin naman, ano? Yung Tama ka dyan, Kyle Henry. ang tingin nila doon sa kasama nila walang nalalaman, hindi, tinulungan ko naman kayo, ganito eh. So will I get my share as the one who holds the responsibilities too much? So parang, pero may mali doon eh. So huwag nating aargabiyaduhin yung ating mga kasama dyan. Oo, yung kapwa natin. Dahil pare-pareho tayong kikita rito, pare-pareho umunlad ng ating kabuhayan. At saka, isa pa, yung tinatawag na isa sa sa vision na CD ng CDA o yung Cooperative Development Authority ay magkaroon ng isang society na mayroong equity, social justice, and sustainable economic development. Ano ibig sabihin nito? Yung sa sustainable, yung pong hindi lamang po ito basta-basta economic development. Kung tutusin, punta ka sa Ayala, economically develop yung mga dyan sa Ayala. Pero sila lang ang nakikinabang. Ang rito yung sustainable, yung pwedeng i-sustain ng lahat ng antas ng buhay. Halimbawa, mahirap ka, pwede ka dyan. Pwede ka pumasok doon sa economic development sa pamamagitan ng kooperatiba lamang. Yun. Yan ang kagandahan ng kooperatiba. So itong ating Republic Act ay nasunod na. Ayun, 6939. Yung 6939. At ito ay isang batas na. So marami tayong mga karapatan na dapat natin isauluhin, Hindi naman basta sumali tayo diyan sa isang kooperatiba na wala tayong naintindihan. Kailangan gamitin din natin yung ating pag-iisip. No? So, ano naman itong ating nakikita rito, yung CDA Vision? Ano ba yan? Yung CDA Mission, Vision. Mission nila, yung sa vision nila, yung magkaroon ng equity, social justice, at saka sustainable economic development. Sa mission naman nila, to foster and promote the growth of viability of cooperatives. Yung maitayo ba yung kooperatiba sa isang komunidad para ito'y makatulong sa pag-unlad nila. Harnessing people power. Tapos assuring their self-reliance and nurturing their economic well-being. Okay? Para bang yan, Kabebot, in layman's word, merong tatayo na parang ninong nila. Lagi. Ganun ba yan? So, yan ay hindi pwedeng pabayaan nung nagtayo. Parang ganito nga yan eh. Magtayo ka ng tindahan dyan sa lugar nyo. Okay? Pupuntahan ka ng Bombay. Gusto mo ba na dagdag puhunan? Tapos, pero bibigyan ka ng araw-araw sisingilin ka, tapos ganito kalaki ang tubo niyan. Sa kooperatiba, makakakuha kayo ng puhunan at hindi kayo tutubuan ng malaki ng mga government agencies na magbibigay ng tulong, lalo na ang CDA o anumang bangko, lalo na pag pag meron na kayong organisasyon, organized na yung ninyo, yung inyong kooperatiba ninyo. Ang problema lamang dito, Henry, nung mga nakaraang taon nasira ang image ng kooperatiba dahil may mga unscrupulous, na mga Nanlalamang. Oo, yung mga yung sa grupo mismo na tinatakbo yung pera. Yun nga. Hindi nila. Ang problema kasi dapat bantayan nyo rin ang pera nyo. Hindi mawawala yan sa lahat ng lahat ng gubat may ahas. Mamumulto yan. Sigurado ka dyan. Magiging ghost. So, wag niyo naman din pabayaan. So, kung tayo meron ng mga ninong diyan sa isang kooperatiba, alagaan din ninyo. Siyempre, lahat yan cooperative. It's a group. So, samahan. So, wala dapat yung inggitan o anuman. So, bigyan natin lagi ng patunayan natin na rin tayo na masikap at kaya nating yun nga, i-sustain. Una-una, i-sustain natin yung lakas natin na magagawa natin lahat ng karapatan natin dyan sa isang cooperative development group para ma-develop nga siya ng husto.
May naalala ko dyan. Naalala ko yung sa kooperatiba na ano. Yung ang hindi nga inaalis ng ilang tao, yung tinatawag lang crab mentality o yung utak talang ka ba yun? Utak talang ka sa Tagalog. Na hinihila nila yung ano, pinipilit nilang ibaba, yung ibang Ibagsak. kasama nila, ibagsak yung ibang kasama nila, o hilain pababa, imbis na umasenso. Alam mo sa akin, ewan ko, para sa akin yung personal attitude ko na, halimbawa sabihin natin, yung kapitbahay ko, nakikita ko Masenso? yung mayaman, nagiging successful. Mas matutuwa pa ako. Bakit ka mo? Kukunti yung mga lalapit sa akin para umutang At saka baka ako pa makalapit sa kanya at makautang. Dahil may pera na siya, marami siyang pera. Kaya yun nga rin, ano, kaya naman siguro na gawa itong ganitong klaseng ng ating gobyerno, yung magsikap. Hindi naman actually sabihin natin lagi tayong umuutang, ano, kasi ang isip natin, susunod yung pagbabayad, kung wala ka nga may bayad dahil naubos yung iyong inutang. So, huwag po tayo maging irresponsible sa ating magiging yung pinagkautangan natin. Yan kasi ay ganun din yung logic kasi is pareho lang naman siya, no? Wala namang pagkakaiba. So inutang mo lang pero maliit ang puhunan. Pero ganun pa man, wag niyong siyang huwag ipapatayin sa ibig sabihin sa kakulangan nyo ng responsibilidad. Yan. Bali ka, Henry, liwanagin natin. Mm. Ang isa sa bali nakikita kong punto rito ng kooperatiba, ang isang pinaka-importanting katotohanan ay hindi yung makakautang ka ng murang interes at madaling umutang. Kahit na 1 million siguro, kung kooperatiba kayo, kaya ninyong umutang. Samantalang kung ikaw individual, ni 30 mil yata hindi ka makakautang sa ibang ano. Ngayon, wala yun doon sa sa pag-utang Kundi nandoon yun sa kung paano palaguin yung negosyo mo. Tama. Oo. Diba? Kasi meron kang puhunan, hindi ka naman marunong magnegosyo. Tatayo ka ng negosyo na hindi naman viable o hindi naman feasible doon sa lugar na pag-aanuhan mo. Maraming gusto diyan magtayo na sari-sari store. Tambak na nga yung sari-sari store sa paligid nila. 4 na yung katabi niya sari-sari store, gusto pa rin mag-sari-sari store. Ang labas nito, maraming palibasa, marami siyang friendship, marami siyang pinapautang. Hanggang sa huli, ayun, alam mo na nangyayari, lugi. Alam ba ibig sabihin ng LBC? Ay, hindi yata. Ngayon ko narinig yun. Hindi, ginagamit natin LBC, yung mga Palawan, yung mga ganyan ba? Ano ba yun? Alam ba? Ayan. Kasi hindi ka nagpapadala. Ayan. Ang ibig po sabihin... Okay. Ang ibig sabihin... Lover boy. Hindi. Linking bridges to customers. Yan ang ibig sabihin yan. Dito sa atin, linking yung buhay cooperatives, no? Nilink natin yung mga life ng ating mga kooperatibas. Yan, yung buhay nila maging masustain yan, nabubulol ako. Masustain. Kaya nga yung word na sustainable, ano? Ngayon, since nakikita natin yung link, no? Okay. Tungkol dyan at nagkaroon ng bridge, no, para sa ating mga cooperatives. Kasi ang customer ng isang malaking kumpanya, kailangan tuloy-tuloy yan Hindi yan dapat nagkakaroon ng failures, ano? Anyway, so sa iyo, ano ba yung announcement ko? Maganda yan. Hindi. Meron yata sila JR. Siguro, time na, 2:30, medyo mag-break. Station break muna tayo. Meron tayong konting break muna at siguro pwede natin refresh muna tayo ng ating, kasi medyo maano itong ating talakayan. At, mamaya, po natin. Babalik po tayo after 10 minutes. Pagkatapos po itong station break. Okay. Sa'yo
nagsisikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko'y nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Love mo ba ako? Di ko alam ang tunay na damdamin mo. Saan ka ba ngayon? Text mo lang, I love you, miss kong message mo. Sa umaga pagkagising, kahit sagad ang isipin ko, di makareply sa'yo. Wala na akong pangpasaload sa'yo. Kulang pa ang budget ko. Wait ka lang, miss na you. Mahal mo ba ako? Di ko alam kung tunay ang pag-ibig mo. Sa text na lang ba tayo? Okay ba sa'yo magkita na tayo? Sa umaga pagkagising, kahit sagad ang isipin ko, di makareply sa'yo. Wala na akong pangpasalog sa'yo. Kulang pa ang budget ko. Wait ka lang, miss na you.
makapakita ka. Kailan kaya ito magkakatotoo? Pabili! Mare! Alam mo, pamilya ni Aling Nelly ay kasali raw sa... This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Miss ko na si Papa at ang aking pamilya, ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit ng may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Mahirap man ang iisa, dahil sa akin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ang buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit lang may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Pabili! Mare! Alam mo, pamilya ni Aling Nelly ay kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWT? Weh, ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Oh, di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Bakit tayo kasali? Oo nga, ano? Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Okay. Now back to our regular program. Yeah. Back to our regular program. Ayos na. Okay. So, magbabalik po tayo ulit dito sa ating programang Buhay Kooperatiba. At ang inyong host, Henry Samaniego po. At ang aking katabi. Yung co-host po, si Bebot Sanchez. Okay. At wala rito si Ann at si Gigi. Gigi at si ano. Okay. Pero mo, Busy sila. alam mo, dito sa ating kanina, na-i-announce ko kanina yung migrant workers na pa-contest. Ulitin ko lang, kasi ito ay sa February 9, diyan idadaos sa OWA. Ayan, OWA. Sa lobby. Okay? So, maaari, mag-apply na kayo at yun sa mga 7 to 11 years old saka 13 to 17 years old. At merong mga consolation ng mga prizes at napakalaki ng kanilang premyo para dun sa mga mananalo. At syempre, meron daw yan gift items, SIM cards, at cash. Ayan. Okay. Okay. So anyway, balik tayo sa ating talakayan. Tungkol dito sa ating kooperatiba, Kabebot. Tuloy natin itong
Oo. Tungkol dito sa ating meaning ng totoong Yun. Cooperativismo, okay. ano ba talaga ibig sabihin itong kooperatiba? Yung Yeah. cooperative, yung sinasabi nga rito ay yung duly organized, ibig sabihin yung talagang duly registered association of persons. Nakarehistro po, dapat i-rehistro ninyo inyong kooperatiba sa CDA. Yun lamang po ang kailangan. Kailangan nakarehistro. Pero kailangan din na meron kayong common bond of interest. Halimbawa, hindi naman pwede na, kasi pag nag-usap kayo, halimbawa, 15 tao kayo, nagtayo kayo ng kooperatiba, no? Tapos ang gusto nung isa boundary hulog, kumuha ng tawag dito ng jeep. Gusto nung isa is consumer, magtinda, no? Yung katulad ng grocery o pagkain para i-distribute sa mga na ibebenta sa mga membro at hindi membro. At gusto naman ng isa pautang. Dapat po lahat kayo merong iisang interest. Yun. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay. Yan po ang ng cooperativism. Yun yung isa sa sinasabi na kailangan sa kooperatiba. At saka kailangan meron kayong common social or economic end. Okay, ang maganda dito pag-usapan natin, Henry, yung prinsipyo ng cooperativism. Sige. Kasi natin yan. Itong prinsipyo ng cooperativism na formulate po to noong 1966 during its 23rd Congress ng International Cooperative Alliance sa Vienna. Okay, ito po ay alyansa ng lahat ng mga kooperatiba sa buong daigdig po ito. At sinabi dito na isang prinsipyo po ng kooperatiba ay ang tinatawag na voluntarism. Voluntarism, okay? Ano po ba ibig sabihin nito? Henry, pag may idea ka Yan ay ikaw ang gawa. Sarili mo. Sarili mo, talaga hindi ikaw yung humihingi, ikaw yung nagbibigay. So yun yung kawang gawa. Okay, isa pa doon yung na voluntaryo kang pumapasok as member ng isang kooperatiba. Hindi sa pilitan to. Parang naniniwala kasi sa advocacy. Siyempre, Yung yun, ganun tinatag. yun naniniwala ka doon sa kooperatiba mismo. Hindi ka pumasok at tapos sasabihin mo, hindi, inihila lang ako ni pare. Hindi, inihila lang, napilitan lang ako dahil yung binang ko gusto pumasok. So necessarily ba na i-introduce muna ang isang binuong kooperatiba para siyempre bawat membro ay makaalam muna. Hindi basta na lang nandun ka na, bigla ka na lang tapos mamaya ayaw. Hindi yata maganda yan, di ba? Ang dito is pinag-uusapan. Pag-usapan muna. So tama yung sinasang-ayunan. Tama yung mission, vision na lagi nakapaskel diyan. Dapat. Kasi yun ang end goal ninyo eh. Dapat ganun yung mapalabas ayun ang goal ng kooperatiba. Para magsisilbing prayer yan, yung mission at vision. So lagi kayong merong nakatanim sa puso ninyo na hindi yan mawawala. Kasi nyo na yan lifetime mangyari diyan di ba? So ating ma-share pa do sa ating second principle, siguro doon tayo tumungo. Kaya first principle muna. Sa first principle, hindi. Ito lang, yung isang gusto ko ipunto. Idagdag natin. Kaya tinatawag na voluntarism kasi meron ditong mga responsibilidad na kailangan i-shoulder ng bawat isa. Hindi pwedeng yung iba, nagtatrabaho, yung isa, hindi. Natutulog lang. Akala niya parang naglagay ng pera sa bangko at pinatutubo, may interest. Hindi po ganun yan. Kung kailangan magtrabaho lahat sa ikaunlad ng kooperatiba, hindi po pwede na may tamad. At yan po ang isa sa konsepto ng kooperatiba. So hindi para pwedeng i-tolerate yan, Hindi tinotolerate yan. Kahit na sa Biblia, hindi tinotolerate ang mga pagiging tamad dahil pag tamad, ay palayasin kasi tamad Hindi, paano ka kakain? Kailangan talaga ang kailangan magtrabaho ka para kumain ka at pakainin mo yung pamilya mo. Yan yung nakasaad sa prinsipyo ng mga sumasali dyan sa kooperatiba. Okay. Yung ikalawa yung tinatawag natin demokrasya. Democracy. May demokrasya. Sa malawak yung salitang democracy.
So, pero maganda, no? Kasi democratic eh. So, ikaw yung malaya na mga kasali, wala ka masyadong takot. Yan ang democracy, di ba? Dapat At ganun. saka pwede kayong pwede kayong Hindi siya dictatorship. mag-elect. Oo, yan. Okay. Pipiliin ninyo yung mga opisyalis. Kasi usually, ang kooperatiba talaga, may manager po yan. Mhm. Yan yung isang alam ko na talagang nakapwesto dyan, manager. Yan ang namamahala kasi may magmamanage, halimbawa kung tindahan man yan, gasolinahan man yan itinayo ninyo, o kung ano man na credit cooperative yan, may Ano ba yung po yan. manager? Money generated o? Kailangan po magmamanage, pa siya magpapatakbo ng kumpanya. Patatakbuhin po niya yung kumpanya na itinayo, yung kooperatiba pala. Oo. Hindi ko Kasi medyo pag sinabi kumpanya, parang ibang dati. No? Kita na yung kooperatiba. Nasa kooperatiba tayo. Siya po magmamanage ng kooperatiba. Hmm. At under sa pwede pong palitan ang manager pag hindi gusto ng nakararaming membro. Okay. Ano lang po yan? Boto lamang po yan. Okay. Pwede lang tanggalin yan. Pwede rin sila maglagay, mag-appoint or mag-elect. Kung sino pwede lang Kaya meron pong demokrasya. So meron din yung tinatawag na trustee. Ano? Ganun ba yan? Iba. Hindi katulad ng hindi pwede. Walang trust. Yung Hindi katulad sa pagkakatuwa. NGO. Sa NGO naman natin. Sa Ganun NGO ba yan? eh. Okay. Oo, Sige. palibasa nasanay tayo sa NGO. Ngayon tayo papasok sa kooperatiba. Okay. Ibang setting ng kooperatiba. Okay. Yung ikatlong prinsipyo po ito, yung limitation ng share capital interest. Yan, gusto ko marinig yan. Maganda yan, I hope sa one of these days meron tayong talagang Meron PowerPoint para maipakita natin yung totoong pagdating niya sa sharing. Kasi diyan nagkakagulo-gulo sa sharing. Hindi, ang bali ganito. Pero i-ano mo muna, i-elemento ng sharing. Sige. Bali ang nakalagay dito sa in the context of cooperativism, sabi, interest on a member's share capital is limited so that no one person, especially those with money, yung mga may pera, yung mga mayaman, na sinasabi, can have an overwhelming equity in the co-op. This prevents the domination of the co-op's affairs by wealthy members at the expense of poorer members and the organization as a whole. Yung sinabi ko po kanina na pagkakaiba ng kooperatiba doon sa tinatawag nating mga big businesses or corporation na mayroong isang pamilya, malaki ang control doon sa stocks. May 51% sila na control sa stocks. Tapos yung iba, maliliit na sila. Halos kalahati na ng sila kontrolado niya. nakakapagdikta kung ano mangyayari doon sa korporasyon. Wala pong ganyan sa kooperatiba. Lahat kayo pare-pareho ng share. Wala pong pwedeng magdikta. Walang pwedeng humawak sa leeg ninyo. Aray. Ganun. Sige. Ganun Okay. po talaga ang kooperatiba. Kaya yun ang kagandahan ng kooperatiba. At nagkakaroon ng protection yung mga mahihirap. Yun ang tinatawag nating social justice. Yun. So, mapanghahawakan na natin yan. Doon kung saan ka man sa society nakatayo, merong hustisya para itaguyod yung karapatan mo. Hindi ka tatapakan ng mga porket may kaya yung kapitbahay mo. Sumali doon sa kooperatiba. Akin, bilhin ko na yung 10 share dyan. Ganon. 15 kayo, 10 share. Kasi siya lang bahala. Parang kaswapangan na yan. Kaswapangan na, no? Kaswapangan. So, greed na. Yung iba kasi wala naintindihan. Akala nila, okay lang yung makontrol sila. Yun ang problema doon. So, hindi dapat mangyari yan. Hindi dapat. So, this will be a warning din. We're just giving them insights tapos warnings na laging isa-isip natin ng kooperatiba ay hindi dapat nagbibiro. No? Totoo yan. Tama-tama. So, ating mabubulay-bulay yan sa word na, yun pa rin, uungkat din tayo sa sarili natin na tayo as volunteer workers para dyan sa isang kooperatiba na lumago, kailangan makakasama talaga natin yung totoong trust natin. Ang tanong ko lang, kasi hindi ko nakikita yung sinasala ba? Kailangan bang salain? O medyo doon malabo-labo ng konti. Ano ba yan? Ang sinasabi lang sa kung magtatayo ka ng kooperatiba, dapat, unang-una, voluntaryo kayong papasok sa kooperatibang itatayo. Kung halimbawa, 15 kayong tao, parang ninyo, mag-uusap kayo, okay ba sa inyo, magtayo tayong kooperatiba, magbabayad tayo ng capital share na ganito,
kakaroon tayo ng membership na ganitong amount. Mm-mm. Ngayon, siyempre, pag sinabi ng isa, ayaw ko, hindi ko kaya yung capital share, di wag. Iba naman ang ipasok natin. Ganon. Kaya mayroong voluntaryo ang tao na papasok sa isang kooperatiba. Sige. So you cannot just come into a cooperative without yung talaga sa puso manggagaling, di ba? Dapat. Dapat talaga sa puso. Anyway, so yun yung ating third principle. Sa atin namang ikaapat, pwede na tayong lumundag doon, siguro? Oo. Okay. Sinasabi nga rito, yung fourth principle is essentially a manifestation ng third principle, which is limitation ng share capital interest, revolves on the sharing and allocation of cooperative surplus or savings. At bottom, it mandates distribution of surplus equitably so that no member gains at the expense of another. Mm-hmm. Ito po yung tinatawag na dividendo sa huli tuwing year end. Para magandang pakinggan yan, dividend. Oo, dividends na lang ang tawag diyan. Pero ito yung tubo. Mm-hmm. Na inihiwalay na yung tinubo ng kooperatiba sa buong taon, ito inihiwalay at hinahati sa mga miyembro ng kooperatiba. Mm-hmm. Okay, so itong mga darating na Biyernes o sa mga darating na episodes natin, mag-iimbita po tayo ng mga CDO na may naka-line up na po kami, napapadalhan mula sa Taguig at Makati muna dahil hindi pa kami lumalayo. Mm-hmm. Sa siguro Quezon City, Manila naman yung susunod. Mm-hmm. At saka yung mga tawag dito, mga chairperson ng cooperative development ng bawat bayan o bawat syudad. Uh-huh. Ngayon doon malalaman natin ng maigi yung tungkol dito sa cooperative, no? Mm-hmm. Mas marami pa po tayong matututunan. Mas marami pa po kami maihahatid sa inyo para maging guide ninyo, maging gabay ninyo. Lalo na yung mga nagtatayo pa lang ng kooperatiba. Mm-hmm. Bibigyan po namin kayo saan kayo makakalapit. I-present po namin sa inyo sila sa interview para kung sakali man meron kayong problema sa inyong pagtatayo ng kooperatiba, pwede niyo po silang lapitan. Yun, huwag po kayo mawawala, dahil next week talagang medyo bakbakan ng ating talakayan tungkol dito sa ating kooperatiba. I-type nyo lang po lagi dito sa kakampi-news.blogspot.com at ang ating website ay www.ustream.tv at ang channel/Kakampi Online. Makipagkontakan po kayo dito sa 553-8656 at sa 480-5812. Huwag niyo pong kalimutan i-share o i-link ang ating Kakampi Online. But sa ating kasi mahaba itong ating ating principles dito sa cooperative, medyo hindi natin halos matatakil ng husto. So yung panlima, pwede mo sigurong basahin muna. Malayo pa naman ating oras. Yung panlima po ay mayroong provision na para magkaroon ng edukasyon at training ang mga cooperative members. Mm-hmm. Okay. So hindi lamang po doon natatapos yung pagtatayo sa pagtatayo ng kooperatiba, yung magkaroon ka lang ng kooperatiba, magkaroon ka ng tao sa tindahan, tapos noon maghihintay ka lang, hindi po. Mayroon din po yan training na tinatawag na kung kakailanganin ay tuturuan kayo kung let's say kung ano man yung inyong mga negosyo itinayo. Unang-una na sa lahat, bago po kayo magtayo ng kooperatiba, kailangan nyo munang umattend ng training o kailangan po kayong matraining muna ng isang opisyal o isang trainer na galing sa Cooperative Development Authority mismo. Mm-hmm. At bibigyan po kayo ng certificate lahat na miyembro at masasabi na organized na kayo. Yan na. Mm-hmm. Tapos kukonekta na kayo sa sa CDO ng mga lugar ninyo, mga syudad ninyo, which is the Cooperative Development Office ng bawat lungsod dito sa Metro Manila para bigyan kayo ng gabay. Okay? Ayun. So yung ating principles dito sa ating cooperative ay dapat natin talagang mas pang italakay. It will come as, hindi naman bawat episodes natin na laging matatakit itong principles, kasi marami rin tayong magiging panauhin.
Pero lalabas yun, Ka Henry. Kasi yung iba, most likely, mga experienced dyan sa cooperative movement. Kung ano yung mga nakapagtayo na. And they will give you some talagang mas mabilis, mas madali. At sa iyong experience, Kabebot, ano pa ba sa tingin mo ang kakaroon ba ito ng mga meron ba tayong lacking sa pagsasabi natin ng kooperatiba? Dapat wala mga loopholes, kasi pag kami mga butas-butas, mahihirapan yung mga sumusunod sa atin And I wish matakil natin ng husto ito by the time na matapos itong February. Bukod din sa mga guests na may present natin dito, I would say siguro yung mga talagang nandyan na sa upper level na gumagawa na ng ganitong mga grupo. Yung may mga kooperatiba na. Meron na kooperatiba. Successful cooperative organized. Okay, so napakaliit na ating oras. Meron pa tayong pang-anim sana. Okay na yung pang-anim cooperation between cooperatives. So, ibig sabihin na meron po kasing asosasyon ng mga kooperatiba. So, kung cooperative owners po kayo, pwede kayo makipag-tie up sa inyong local. Halimbawa sa Taguig, meron po silang, kung nasa Taguig o nasa Manila o nasa Makati, meron po mga cooperative association po yan. Hanggang sa national, hanggang sa international. Okay? Ayun. Okay, bago tayo magtapos, meron tayong isang, habol pa tayong isang awitin? Yung anino mo? Okay. Kasi ito, sinasamantala ko na. Mga Kabebot, ayoko rin kasi ma-miss, lalo na sa Facebook, yung mga awitin ko na nalikha para may share natin sa ibang nakikinig din sa araw na ito at sa mga dating pa pang araw. Yung, alam mo, it's, parang sa akin, parang it's inspiring, para ma-inspire natin yung mga ating listeners na gumawa rin ng ganitong mga awitin. Isa sa experience ko, ang awiting anino mo, handog natin sa ating mga viewers bago tayo magtapos sa programang Buhay Kooperatiba. Okay, ito po si Henry Samaniego at ang ating kasamahan si Kabebot. Meron ka bang last message? Wala. Mamaya, papaalam na tayo ng walang message tungkol sa kooperatiba. Sige, play muna natin. Play na muna natin. Okay.
Okay. Ayan po. Ayan po ang awiting anino mo. Okay, paalam mo tayo, Kabaybot, dito sa ating programang Buhay Kooperatiba. Okay, papasalamat po kami sa management and staff ng Kakampi Online, kay Ma'am Fe Nicodemus, kay Sir Rizal Nicodemus, kay Ma'am Risa Nicodemus, kay JR De Guzman, at kay Chris Pangilina na madalas nakaantabay po sa amin habang kami nagtatalakayan dito. At saka sa aking mahal na asawa na ngayon nasa trabaho, kumusta ka ma? Kay Vivian Sanchez. Okay. Okay, ito po si Henry Samaniego muli sa susunod pong linggo. Magkatalakayan tayo at mag-usap-usap dito sa ating programang Buhay Kooperatiba. Okay, bye-bye.